Nakatayo talaga siya, ganyan. Ang cute talaga. Tuwang-tuwa ako sa kanila. Ayan. Tapos ito sino nga to? Rose. Pink rose. Hindi ko alam kung ilalagay ko ba siya dito sa hindi ganong naaarawan. Kasi dito talaga tutok na tutok ang araw. Kasi nagbe-fade siya. Nagbe-bleach yung kanyang color. Di na siya pink. Or dahil siguro summer? Ganun ba yun? Hindi na siya ganong pink. Para na lang siyang ghost plant. Samantalang dumating to sa akin, pink na pink. Lalo naman to Sphinx. Pulang-pula to nung dumating sa akin ngayon. Green na green. Diba? Yan ang problema ko dito kapag galing Benguet. Pag nabuhay ko na sila dito sa lowland sa amin. Sa Bulacan, na sila, green, nagi-green na lang. Nawawala na yung mga color nilang stress color. Nagiging na lang sila, green. Yung mga, especially yung mga pink na dahon. Ayan, karamihan sila nagiging green na lang talaga. Buti pa to si Aaron Pay. Brown na brown, dark na dark ang colors. Ang ganda-ganda na niya. Si Aaron Pay. Ito yung propagation ko. Ganda na rin. Tumataas na. And then, ano ba to? Si Chokpa. Bronze medal. Bronze medal, yun yung free lang to sa akin. Pero look naman, malaki na siya. Nalipat ko na rin siya sa 7x5 na pot. Kasi lakihan niya na yung pot na pinagtaniman ko sa kanya. Yung 5x4 ba yun? 5x3. Gantong pot. Nalakihan niya na yan. Kaya nilagay ko na siya sa pinakamalaki. Para mas lalo siyang lumaki. Ganda niya na siya. Lumalaki talaga. And then, si RZ. Look naman, may pink-pink na siya. Ang ganda-ganda. Alam nyo guys, nang dumating to sa akin si RZ, yung dahon nito mayroon siyang mga dark na dot na ano ba yun? Yan parang ganyan dark green na dot. Ngayon, ang kinis na niya. Parang nawala yung mga dot patsi-patsi niyang dark. Naging na lang siya green. Tapos nagpipink-pink yung kanyang tip. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Tapos na siya. Very compact. Gusto niya yung araw dito. Tsaka sino nga siya? Si Lucidum. Dumating to pulang-pula din. Tapos habang tumatagal, ayan, nauubos na yung dahon niya. Dahil siguro matanda na or talagang may problema siguro. Mayroon naman siyang roots. Kasi kung may problema, wala siguro roots, diba? Nagro-roots naman siya. Or nag-change na siya ng leaves. Kasi may mga pops na siyang tumutubo Yun nga lang, green na lang. Wala na yung Benguet color na stress niya. Yan ang problema talaga. Nawawala yung red color. Ay, hindi pala. Nagkakaroon na rin ng red to. Dati green na green lang yan. Ay, parang mababalik siya sa stress color niya. Next natin is sino to? Murasaki. Ang tagal ng putang ulo nito pero hindi pa rin siya nagbibigay ng pops sa akin. Hindi ko alam bakit ang tagal-tagal na magbigay ng pops dito sa kanyang stem. Ginamitan ko na nga ito ng pinagbabawal na technique. Charot. Pinagbabawal na technique. Yung naman ako nagkaseko sa YouTube din. Ipap ba? Tusukin siya ng karayom sa mga stem niya para pag nag-heal may lalabas na tinusok-tusok ko, pinagtutusok ko guys. Ayan may mga tusok-tusok yan. Ayan may mga tusok butas-butas. Wala man lumalabas, ay scam ata. Buti na lang hindi siya nag-wrap. Kung ano siya napapanood Tsaka yung color niya, ganun pa rin. Murasaki, purple na purple. Ganda pa rin. Andito yan siya dito sa side na to, hindi gano'ng tutok ang araw. Na lang, bright na lang siya dyan. Pero nilipat ko siya dito kasi parang mas gusto ko siyang direct sun. Natatamaan talaga ng totoong araw kasi para yung color niya hindi mag-bleach. Kasi yung ibang mga pink na ko nagbi-bleach nangamumuti sila.
Effective naman. Hanggang ngayon, marasaki pa rin siya. Anong tawag dito? Purple na purple pa rin. Ganda pa rin. Yun lang, matagal siya mag-pops. Pero okay na rin. At least hindi siya nabubulok or nag-stem rot. Next, si Mule. Si Mule. Pag nagsisearch ako ng Mule sa YouTube, kung paano sila i-take care, ay di care guide, ang lumalabas doon, Mule or Laotian, same ba sila? Pero pagka yung mga seller, nagpe-flex sila ng Mule, tapos magpe-flex din sila ng Laotian, magkaiba naman. Parang mas pinkish yung Laotian, kaysa dito kay Mule na bluish siya. Diba? Magkaiba siya, no? Hindi siya, pero ang nilagay ko dito is Mule or Laotian. Ewan, kasi ganda. Wala bago lang kasi sa akin itong mga to, kaya umaasa pa ako sa mga guide tips from YouTube, Google, ganun, para hindi ko sila ma-deads, hindi ko sila mapatay. And then si Mendoza, look, ang laki-laki na ni Mendoza. Stress na rin siya, hindi ko siya makita, taas kasi siya. Ayan, laki na niya. Ang taas na rin. Nagkakaroon na rin siya ng stress color niya na medyo light pink. Ilang ganong kita. Ayan, light pink na, diba? Ayan. Pag trailing ko sila dyan, iti-trailing ko sila dyan para pagka maganda tingnan. Kaya sinabit ko na lang. Yan ang balak ko sa mga pagsasabit ko na lang para karoon ako ng maraming space. Kasi para malapit nang mawalan ako ng space. And then ito sino ka ba? Variegated Mickey Mouse. Ganun pa rin siya. Dito na rin siya banda sa may shine direction na rin dito banda. Pero pag hapon wala nang araw dito. Mga 1 to mga alauna, alas 2 ganun. Wala nang araw dito banda. Hanggang lang 11 o'clock. Kasi ang araw dito na siya sa papalubog. Diyan na sa aking rain or shine. Ayan, sa Leticia, dito ko na rin siya nalagay. Okay naman siya dyan. Gusto niya rin dyan kasi siya dyan. Naaarawan siya dyan konti. Kasi sabi dun sa napanood kong care tips niya, huwag daw i-direct kasi mapaburn yung kanyang leaves dahil nga manipis lang yung leaves nito. Parang makinis lang. Kaya hindi ko siya dinadirect sun. Nakatago siya konti. Ito, may harang siya dyan. And then next natin si Jelly Beans. Walang ka-stress. Dumami na siya. Dati lang to 2 puno. Pinagpuputol ko. Ayan na, ang dami na. Diba? Mendoza ulit. Na kay Groot. Ayan si Groot. And then look at my Arpet. Okay na si Arpet. Dati to dry yung ilalim niyang leaves. Ngayon okay na siya. Wala nang ganong dry leaves. Ito na lang ang problema ko, si Missing You. Hanggang ngayon nagda-dry leaves siya. Ayan itong si Missing You, hindi ko pa mahuli-huli yung kiliti nito kasi ganyan, nagda-dry leaves siya. Tapos pag dilig time ko, pag Sunday nagdidilig ako, kinabukasan malambot yung niya, malambot yung kanyang leaves. Na-overwater ko siguro siya. Ganun pa rin, nagda-dry leaves pa rin siya. Dati ang laki nito, malapit niyang mapuno tong pat na to. Hanggang sa yung mga leaves niya sa ilalim nagda-dry. Katulad nito. Lumiit na. Pero look naman yung taba niya di pa rin nagbabago. Tsaka nagkakaroon siya ng pink. Light pink na yung kanyang crown. Tingin ko na stress siya dyan banda kasi may araw dito.
Yun lang, di ko alam. Sana wag na siyang mag-dry. Then look naman yung aking free from from Dewdrop, succulent Dewdrop. Ito yung free niya sa akin. Ito yung kasabayan ng unang-una kong order sa kanya. Yan, free niya. Tatlo yan siya eh. Itong siya, tapos ito si isa pang ionium na wala, siya, nag-burn yung kanyang crown dyan, kaya pinutol ko. Nag-brown siya eh. Tapos hanggang lumiit, ewan ko kung masasurvive din siya, pero hinahayaan ko lang siya dyan sa gilid, nakatago, para hindi siya ganun naaarawan. And then ito yung kasamang free, si Lola, lumiit na rin ang lumiit. Nagkakaroon siya ng anong tawag dyan, sakit, nagkakasakit siya ng yan, yung parang bulubulutong, di ko alam. Bala ko siyang ilagay sa pag nilalagay ko kasi siya sa naiinitan, nasusunog naman, pero pagka nilalagay ko sa hindi ganun mainit, dumadami naman yung bulutong niya. Ewan ko, nilagay ko na ulit siya doon sa nainitan, sobrang init kasi dyan para masunog yung kanyang mga bulutong, baka masurvive pa. And then look at my variegated apricot. Aray ko, teka lang, parang nag-ring yung aking ears, may matinis na tunog, ang sakit, biglang okay na, wala na. Yan, variegated apricot, maganda pa rin. Alam niyo ang ganda ni variegated apricot kasi parang ang easy niya lang, pa-easy lang siya, ganyan lang, pero siya, slow grower, pero easy lang, hindi siya, walang problema sa kanya, hindi ka nabibigyan ng problema, pero matagal. Katulad nito, nilagay ko to dun sa sa may sobrang init, kasi kala ko para yung kanyang variegation is hindi pala dapat pala hindi siya direct sun, nasunog yung kanyang leaves, diba? Pero tingnan mo, okay na siya, di man siya nagbulok, ang galing, ang bilis siya maka-recover. Binalik ko siya dito sa tago konti, hindi ganong mainit dito, may araw pero hindi ganong katagal. Ganda niya, variegated apricot. Parang gusto ko pa ulit itong bumili ng ganito, yung mga mababait, gusto kong magkakaroon na ulit. Pero sa ngayon siguro tingnan ko muna kung sino talaga mabait at easy lang to taking care on. Then look at my cheesecake, ang ganda na ni cheesecake. Dati nakapat siya sa clay pot, transfer ko siya dito sa plastic na pot na white, kasi napapansin ko nung nandun siya sa clay pot everyday, parang nagre-wrinkles yung kanyang dahon, malambot, tapos parang laging may dry leaves. Isip ko baka yung lupa niya, kasi may mga more on siya more on rice hull, yung fresh rice hull, kaya nung niripat ko siya, nagbawas ako ng rice hull, mas dinamihan ko yung pumice, tsaka yung vermicast, tsaka lime soil. Ayan, boom, ang ganda na niya. Ganun lang pala, ayaw niya pala ng ayaw niya ng clay pot ba, or ayaw niya ng lupa na una kong ginamit sa kanya. Yung pinalitan ko, ayan na siya, hindi na nagre-wrinkles yung kanyang dahon, wala nang gaanong dry leaves. Tapos itong space na to, naaarawan din to, direct siya, nahapyawan siya dyan ng init na pang morning sun tsaka ng pang afternoon sun, pareho side by side, kasi dyan siya nakalagay. Pero hindi naman ganun katutok kasi may nakaharang na ampalaya. Look, may bunga na yung ampalaya ko, ang cute. Tinanim ko lang siya dyan sa paso, ayan, nakapaso yan guys, ampalaya. Hindi ako nakakapagtanim sa direct lupa dito guys, kasi yung lupa namin dito bato-bato, tsaka kapag nasisira yung dike namin dito is binabaha kami dito guys. At look naman ang mga isda, nagpa-play sila dyan. Ang daming isda dyan guys, kung gusto nyo, charot. Pero hindi namin hinuhuli yan guys, kasi alam niyo na guys, bahay-bahay kumakain yan ng something. Janis. Ang lalaki niyan guys, ang tataba ng mga tilapia dyan.
halo-halo na yan eh. May tilapia, may arroyo. Alam niyo ba yung arroyo? Yung para siyang tilapia pero ang laki ng ulo tapos may mga nunal-nunal. Yan ang arroyo. Yan, marami yan si dyan. Tapos ang tilapia. Pero may mga dumadayo dito sa amin. Doon nga lang sa kabila. Doon siya lang huli. Nang yung baril, parang panang baril. Ginagana nila, binabaril nila. Ewan ko anong ginagawa nila. Ulat siguro nila. Basta sila na lang. And then look at my momoka. Variegated momoka. Okay na siya. Diba? Free lang to sa akin ni Eco Bloomers. May isa siyang magda-dry leaves. Ayan, variegated momoka. Si Prolifica, variegated Prolifica. Ay, tingin ko nasusunog siya guys. Ayan o, nagbabrown yung kanyang tip. Siguro ilipat natin siya. Kasi ano dito eh, direct yung sa dito. Dito lang, kasi medyo takip konti. Dito kasi takip na dito dahil dito sa net na to. Takip dyan. Yan, dyan siya. Nasusunog, di nila kaya yung araw ngayon. Sobrang init talaga. And look at my banana. Isang stem lang yan, pero dahil nga mainipin ako, pinutol ko. And then boom, may pops na siyang dalawa. And then yung ulo niya ito. Sana maparami ko pa siya, si banana. Stress si banana eh. Ito pa si banana, stress. Ito si jelly beans, green na green lang. Okay lang yan. And then next natin is si look. Yung aking peridot, Shangri-La. Shangri-La ba peridot? Kahalo yan. Ayan, itinago ko rin siya guys, kaya nasusunog na siya. Andun kasi ito sa rain or shine na yan, dyan sa taas. Tutok ang araw dyan, kaya tinago ko. Kaya napansin ko, nagkakaroon siya ng sunog sa mga dahon niya. And then, dumadami na rin yung kanyang ano lang yan siya guys. Yung iba dyan, pinagpuputol ko lang mga flower stalk. Pinutol ko lang yung pinaka flowers niya. Iniwan ko yung stem. And then look, nagiging na siya stem. Lumalaki na siya. Actually siya eh. Ito isa variegated, itong isa peridot. Di ko sure yung ID nito kung variegated ano ba to. Kasi siya eh. Shopee. From Shopee. And then next natin itong si Florence. Ay, mali. No, hindi si Florence. Si pala. Si Floridity Agavoids. Floridity Agavoids. Red na rin to dati nang dumating. 2 heads yan. Pinaghiwalay ko sila ng anak niya. Ngayon green na siya. Nasusunog din. Hindi nila kayang init dito sa lowland. Kaya nakatago siya dito sa medyo shaded. Nung inilabas ko yun siya dyan. Dito. May mga nasunog dyan. Ano ba yun? Ito. Sunog. Ayan dyan. Pinagbubunot ko na lang yung mga nasunog kasi sobrang sunog. Tapos yung anak niya andun sa kabila. Andun sa taas. Ewan ko mag-survive yun dun. Gusto ko kasi tingnan kung anong mas sa kanila. Mas gusto nila. Nasa rain or shine ba o yung nakastago lang katulad nito. Itong nanay nakatago yung anak niya nandun sa taas. Rain or shine doon. Sobrang init din doon paghapon. Next natin is si Lorences. Ayan siya guys. Ito si Lorences nagka-problema din to. Napapansin ko kasi lagi siya may dry leaves sa ilalim. Although sabi naman doon sa napanood ko is normal daw kay Lorences na lagi mag dry leaves. Pero parang iba na kasi. Yung parang walang improvement tapos lagi pang dry hanggang sa nauubos na yung dahon niya dry ng dry. Ginawa ko, in-uproot ko. Yun nga, may problema yung stem niya. Nag-stem rot siya sa ilalim. And then walang new roots na tumutubo. Wala talaga as in. Samantalang ito pa yung mga kauna-unahan ko na order sa Benguet. January. Tapos nung in-uproot ko nitong February, walang new roots siya. Tapos nagrarat yung kanyang stem sa ilalim. Kaya yun. Naka-ano rin siya eh. Naka-aso siya ng clay pot. Yan, transfer ko siya sa plastic pot. Tapos yung soil mix ko is medyo nagbawas ako ng rice hull. Mas dinamihan ko yung pero meron pa rin naman siya mga rice hull, pero di na ganun kadami kasi dati talaga almost halos 70% rice hull tapos pamis 30% lang tapos kunting lupa lang vermicast
Yun ang ginawa ko. Ayaw nila nun. Gusto nila may lupa, may loam soil. Ito may loam soil na to eh. Tapos ano, pumice, vermicast, carbonized rice hull. Ayan, halo-halo na. Halo-halo na halos. Mas gusto niya. Parang napapansin ko wala nang gaanong ano. Wala nang gaanong tawag dito. Wala nang gaanong dry leaves. Tsaka nag-ano na siya oh. Nag-new roots na oh. See? Kailangan lang pala talagang i-uproot para ma-check, mapalitan ng kanyang lupa. Kaya yan, pinabayaan ko na lang siya dyan. Okay na siya dyan. And then, haba na pala ng video ko guys. Hindi ko matatapos yata ang aking pag-update. Ayun, next is yun. Rain or shine yan guys. Diyan, rain or shine. Anyways, yun lang muna guys. Kasi may gagawin ako. Magpapakain ako ng mga pets ko. May mga pets ako dito eh. Look, guppies. Ang aking guppies. Marami na yan siya guys, baby. Marami ang babies dyan. Hindi ganong kita kasi maliliit pa. Ayan o, naglangoy-langoy sila dyan. And then meron ako dito ang turtle na nagugutom na. Ang aking turtle. Sigong pagong. Sigong pagong. Are you hungry? Hungry na sigong pagong ko guys. Anyway, yun lang guys. Thank you for watching. God bless and happy planting. Okay, bye-bye.